Good morning, everyone. Welcome to Metro East Community Christian Fellowship Service. So, before we start our service, let's praise and worship God. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Now I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I say. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Now living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I say. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Now living by faith. Nothing is impossible.
praise God. Maraming salamat sa pagkakataong ito na magpasalamat sa Panginoon, lalo-lalo na ngayong linggo, dahil talagang yung protection and yung blessings is sagana araw-araw para sa family ko. Nagpapasalamat ako dahil maraming mga taong tumutulong sa amin, hindi lamang financially but morally, na ini-encourage kami, lalo-lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na pandemic. So talagang maraming mga problema tayong kinakaharap. Isa pa na nagpapasalamat ko na bawat isa sa family ko is are malakas, malulusog, at talagang yung protection ni Lord laging nasa sa amin. Maraming salamat dahil nakikita ko na maraming mga opportunity na dumarating sa buhay namin at sa bawat isa sa family ko. Especially yung protection sa kapatid ko, sa kuya ko na nasa barko ngayon na bumabiyahe. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung protection niya laging nandoon sa kuya ko. At lalo na rin sa mother ko na yun na matanda na, and yung kalusugan niya is talagang malakas pa rin hanggang ngayon, at talagang pinapakita na ng Panginoon yung pagpapala sa buhay ko at sa buhay ng magulang ko. And yun yung pinagpapasalamat ko for this week, and I really am thankful dahil yung Panginoon talagang yung kumikilos sa buhay ng bawat isa sa family ko. Salamat po. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat, and welcome po sa Metro East Community Christian Fellowship or MCCF online service. And ngayon po, ako po yung naka-assign na magturo po sa inyo, and I hope po na nasa magandang kalagayan po tayo ngayong araw na ito. And may topic po for this day ay ito: love moves in mysterious ways. So again, love moves in mysterious ways. So dito po natin pag-uusapan yung mga bagay na ginawa po ni Lord sa ating buhay. Ito yung mga bagay na hindi natin madalas napapansin or hindi natin napansin dati, no? So doon po natin ngayon po ay pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito. And naranasan niyo na po ba na mangyari po sa inyo yung gantong sitwasyon? Number one, yung nag-aaral po kayo, naubusan po kayo ng pamasahe, and biglang may mapupulot kayo for instance, or may magbibigay po sa inyo ng pera, or naranasan niyo na po ba na bumagsak sa isang subject, and then kumilos si Lord sa buhay ng isang prof or teacher nyo, and then biglang naawa sa inyo at ipinasa kayo? Or naranasan nyo na po ba na mawala ng pera or pagkain, and then there is someone na biglang magbibigay sa inyo ng food or ng pera or ng pagkain? So naranasan nyo na po ba yung mga ganong pangyayari sa buhay nyo, na kumilos po si Lord nang hindi nyo po inaasahan, or kumilos si Lord na hindi nyo po expected na mangyayari? And ngayon po, pag-usapan po natin kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko, no? So, love moves in mysterious ways. So, sino po yung love na gusto kong sabihin sa inyo? Walang iba po kundi si God, ang ating Diyos, no? Love ang Diyos, no? Love moves. Si Lord kumilos sa ating mga buhay. So love moves in mysterious ways. So, but before that, let's read this verse, Romans 5 verse 8. Sabi dito, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Again, Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, tayo po ay yumuko at manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, we just want to thank you, Lord God, sa lahat ng bagay, Lord God, na
patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan, Lord God. We don't deserve it, but because of your grace, because of your mercy, Lord God, because of your unfailing love, Panginoon, nandito po kami at Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang habag at awa, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po and continue to help us, Panginoon, to grow, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. So, again, so let's start. So, sabi sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. God Himself is love. So, ayun po yung gusto kong sabihin sa inyo na si Lord God kumilos sa buhay natin. He is love. No? Siya ang pag-ibig. So, if ever po na naghahanap po kayo ng pag-ibig, Lord, lapit lang kayo kay Lord. And He is the source of love. Siya yung magbibigay ng pag-ibig sa atin. So, love moves. No? So, ang Diyos, kumilos, no? Punong-puno ng pag-ibig, kumilos para sa atin. And sabi sa John 10:30, Jesus said, I and the Father are one. Si God the Father, si Jesus Christ, no? They are one. Kung si God ay love, si Jesus Christ din ay love. Siya ay pag-ibig. Okay? So, dito tayo mag-start. No? Sa pinakasimula. So, sa Genesis 1. Ayan po. Sabi po sa Genesis 1, no? In the beginning, God created the heaven and earth. In the beginning, God. So, ang ginamit po na word na God dito ay word na Elohim. So, ibig sabihin, more than one. Elohim means, no, plural, no, God. So, in the beginning, God created. No, hindi lang isang Diyos. No, Elohim kasi yung ginamit eh. So, in the beginning, God, si God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit created the heaven and earth. So, from the start pa lang pala, ando doon na po si God the Father, si Jesus Christ, and the Holy Spirit. And, nagpi-fellowship na sila. And, pagkatapos nyon, they created us. Tayong mga tao, the sun, the moon, ano pa ba, yung mga animals, no, yung mga halamans. So, dun po nag-start. In the beginning, God created the heaven and earth. And, ito pa po. Sabi sa John 1:1-3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Again, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So again, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sino yung word na tinutukoy dito? Simple lang. Ang tinutukoy po dito na word ay si Jesus Christ. In the beginning was the Word, si Jesus, Word. He Himself is a Word, salita ng Diyos. No? And the Word was with God. Si Jesus Christ laging kasama ni God the Father and God the Holy Spirit, and the Word was God. Si Jesus Christ ay Diyos. Okay? So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And through Jesus Christ, nalikha ang lahat ng mga bagay-bagay. Sabi dito, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kung wala si Jesus Christ, wala ako, wala ikaw, wala itong mga bagay na nakikita mo, no? And sabi sa 1 John
1 verse 14, and the Word, Christ, became flesh and made His dwelling among us. Sino yung Word? Si Jesus Christ. Naging flesh, no? Flesh means nagkaroon ng physical, no? And made His dwelling among us. So, ito yung unang punto ko na gusto kong sabihin sa inyo. Number 1, no? The Word became flesh and dwell among us. Ayun yung number 1. So, ano ulit yung topic natin? Love moves in mysterious ways. So, ang unang move na ginawa ng ating Diyos, no, ni Jesus Christ, the Word became flesh and dwelling among us. So, kung mapapansin nyo, grabe yung ginawa ng Diyos para sa atin, no? Si Jesus Christ nagkatawang tao, at hindi lang yon, no? He dwell among us, no? Sumama at nakipag-companion siya sa ating mga tao. So, imagine, ay yung unang ginawa niya, no? The Word became flesh. Sino ba naman tayo, no? But because of His love for us, no? Kaya if ever na nararanasan nyo ang malungkot, no? Doon nararanasan naman talaga natin yan. Malungkot, ma-depress, ma-stress, no? Or naranasan natin na masaktan. Even, no, Jesus Christ, no, naranasan niya yon, no? Naranasan niya yung itakwil ng kaibigan. Naranasan niya yung magutom, mauhaw, no? Naranasan niya ang masaktan. So, nararanasan niya yung mga nararanasan natin, and nafe-feel niya kung ano yung nararamdaman natin. So, the Word became flesh para maunawaan tayo. So, may mga bagay ba sa buhay mo na feeling mo walang umuunawa sa iyo? But the good thing is, the Word became flesh, no? Para malaman mo na may isang Diyos na nakakaunawa sa iyo. At He dwelled among us, no? Sumama or nakisama siya sa atin, no? Tayong mga tao, naging tao siya. Though He is a God, but dahil gusto niyang iligtas tayo at maunawaan niya tayo, no? Naging tao siya at sumama sa atin. Okay? So, yun number 1. The Word became flesh and dwelled among us. But, ano bang meron? Bakit ginawa ni Lord iyon? No? Bakit siya nagkatawang tao? No? Bakit siya, though He is a God, pero bakit nagkatawang tao siya? Meron kasing problema. Sabi sa Romans 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world before through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. So may problema. So ano yung problema? Simple lang. Merong isang tao na nagkasala. Sino yon? Si Adan. So, nung nagkasala si Adan, no? Pumasok yung kasalanan. And then yung kasalanan na ito nagpasa from generation to generation to generation. So, yung kamatayan, yung sakit, no? Dati wala yan because dahil sa pumasok yung kasalanan, no? Nagkaroon ng kamatayan, no? At nagkaroon lahat ng negative, no? Na naipasa sa tao, no? From generation to generation. Pati yung death napasa from generation to generation. But the good news is this, no? Sabi sa Romans 5 verse 15, but the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Again, ang kasalanan ay pumasok dahil sa isang tao, masusolusyonan din yan
sa pamamagitan din ng isang nagkatawang tao. Sino yun? Si Jesus Christ. So, sabi dito, ito yung kagandahan, no? Nagkasala ang tao dahil sa kagawa ng isang man, which is si Adan, pero naligtas tayo through Jesus Christ na nagkatawang tao. So, ano ba yung istorya? So, babalikan muna natin. Sabi sa Matthew 1 verse 23, "Behold, the virgin shall conceive in her womb, and will bear a son, and they will call his name Emmanuel," which means God with us. Number 2, na ginawa ni Lord. He became our Emmanuel. God is with us. Akalain mo yun? Hindi lang siya nagkatawang tao, no? Sinamahan pa niya tayo sa ating journey, no? Sinamahan po niya tayo. Kaya kung ngayon po ay nade-depress ka, or may mga panahon na feeling mo walang-wala ka na, andyan si Lord. He is our Emmanuel. Kasama natin siya. Ang kailangan po lamang natin gawin ay syempre, manalangin at makipag-usap sa Kanya. No? He is our Emmanuel. Okay? Pero may nagtatanong, if Jesus Christ, no, ay isang Diyos at nagkatawang tao siya, the question is, karapat-dapat ba siya na maging tawag dito, maging substitute sa ating mga kasalanan? Di ba naging tao siya? So, ano yung sa likod niyan? So, simple lang. Yung nasa sinapupunan, si Jesus Christ, kay Mary, she is the Virgin Mary. The Holy Spirit, no, pinoprotektahan siya para walang makapasok na kasalanan sa kanya. Kaya yung pinanganak si Jesus Christ, he is sinless. Bakit? Kasi walang kasalanan pumasok sa kanya. Pinotektahan siya ng banal na Espiritu. Ay yung work ng banal na Espiritu. Kaya si Jesus Christ, no, he is worthy. Karapat dapat siya, no. He is a sinless, no, walang kasalanan, puro, no. Siya yung naging kabayaran sa ating mga kasalanan. So, number 2 point ko, he became our Emmanuel, no. Naging Emmanuel natin siya, no. Laging natin siyang kasama. So, wag tayong masyadong malulungkot dahil lalo na sa panahon po ngayon na maraming mga negative na nangyayari. Tandaan po natin na si Lord ay lagi nating kasama. And number 3 na point ko po na ginawa ni Lord sa ating buhay, no, he became our Savior. Di mo alam na si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. He became our Savior, tagapagligtas, na dapat tayo yung makakakuha ng parusa ng kasalanan, na dapat tayo yung mapaparusahan sa impyerno, but dahil sa grasya ng Panginoon, no, niligtas niya tayo. Imagine, he became our Savior, no, naging Savior siya sa ating tagapagligtas. And sabi sa 1 John 5 verse 9, for God has not appealed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, nawala na yung galit, no, ng Diyos Ama sa atin. Napunta na po yun kay Jesus Christ, no? Napunta sa Kanya. And isa pang sikat na verse, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but so that the world might be saved through him. Sinong him? Jesus Christ. So, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, Ama, binigay niya, isinugo niya yung kanyang begotten Son. For you, for me, no? Binigay niya, ganun niya tayo kamahal. Love moves in mysterious ways. Hindi natin alam na meron nang namatay para sa ating mga kasalanan. And sabi po sa Romans 5 verse 8, so, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi mo pa po alam na makasalanan ka, meron na pong namatay para sa iyo. No? Sino 'yon? Si Lord Jesus Christ. Namatay na siya para sa iyo. Ganun kanya kamahal. No? Love moves in mysterious ways. And number 4 na punto na gusto kong sabihin sa inyo, He reconciled man to God. Yung dating malayo, no? Tayong malayo, napakalayo natin sa Diyos Ama dahil sa kasalanan. But because of His blood, dahil sa kanyang dugo, no, nailapit tayo sa Diyos Ama. Ganun niya tayo kamahal, no? He reconciled, no? Inilapit, nawala na yung dating harang. Okay? He reconciled man to God. And sabi sa Ephesians 2:16, and so that He might reconcile man to God in one body by the cross, having slain the enmity in Himself. No? Namatay siya para sa atin. So, kayo po, if ever na feeling nyo po na napakalayo nyo po sa Diyos, no? Lumapit lamang po kayo kay Jesus Christ, no? Siya po yung naging way, no? Para mapalapit tayo sa Diyos Ama, no? Okay? And fifth na gusto kong sabihin sa inyo, He became peace offering, no? Naging peace offering siya sa Diyos Ama, no? Na dapat tayo yung parurusahan, no? Pero dahil hindi tayo karapat-dapat, dahil tayo ay makasalanan, no? We are marami tayong agdumi, no? Naging substitute ngayon si Jesus Christ. He is a sinless, no? Naging substitute siya, naging mabangong samyo siya sa Diyos Ama, naging karapat-dapat siya. Kaya lahat ng kasalanan natin ay nawala, no? Ang kasalanan ay napunta kay Jesus Christ. And si Jesus Christ, no, siya yung naging tupa, no, naging sakripisyo para sa atin, para magkaroon tayo ng everlasting life. Okay? So, again, ulitin ko, ano yung ginawa ni Lord para sa atin. Number 1, the Word became flesh and dwelt among us. Number 2, He became our Emmanuel. Number 3, He became our Savior. Naging tagapagligtas natin. Number 4, He reconciled man to God. Ibinalik ulit tayo sa Diyos Ama na dating napakalayo. Ngayon, nakakalapit na tayo sa Diyos Ama. And number 5, He became peace offering to God. No? Naging offering siya sa atin. No? Na dati, galit sa atin ang Diyos Ama, but because of Jesus Christ, no, nawala na yung galit sa atin, no, because of Jesus Christ, because of the cross, no. Okay, because of the love of Jesus Christ. So, the question is, what should we do? So, anong gagawin natin? So,
alam na natin yung mga bagay-bagay. So, what should we do? So, sabi sa 2 Corinthians 7 verse 1, therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminate body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. So, ang sabi po dito ay purify. So, pag sinabing purify, umiwas sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So, maging puro tayo, no? Maging dalisay. And sabi dito, let us purify ourselves from everything that contaminates body. So, ano po ba yung mga bagay na nagko-contaminate sa ating katawan? So, ayun po yung mga bagay na hindi maganda. Yung pagsusuga, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagpupuyat, no? Or pagsusugal, no? Na napupuyat ka. So, ayun yung mga bagay na hindi maganda sa katawan natin. And tandaan natin na ito ay templo ng Diyos. So, kailangan pangalagaan po natin katawan natin, no? At kumain po ng mga bagay na masustansya. And next is yung spirit. So, umiwas po tayo sa mga bagay na makakasira sa ating spirito. So, yung mga horror, no? Yung ano pa ba? Yung pagbabasa ng mga hindi magagandang babasahin. So, umiwas po tayo dahil ito po yung mga bagay na nagko-contaminate sa ating katawan at ating espiritu. Kaya, minsan, hindi natin maramdaman yung presensya ng Panginoon dahil tayo po ay babad na babad sa kasalanan. So, ano pong sabi dito sa verse na to? Let us purify. So, umiwas po tayo sa mga bagay na hindi makakalugod sa paningin ng Diyos. Okay? So, ayun po yung kailangan natin gawin. Purify. No? Maging puro tayo, lumapit tayo araw-araw sa Diyos. And sabi sa Matthew 22:37-40, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Again, heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. And the second is, love your neighbor as yourselves. And all the law and the prophets hang on these two commandments. So, number 1, love your God. No? Mahalin natin ang Diyos, no? Ng buong puso natin. Dapat 100%, no? Mahalin natin. Next, with all your soul, buong kaluluwa, ano? Dapat siya lang. And with all your mind, no? Dapat punong-puno ito ng Word of God, no? Kailangan magbasa tayo. So, love the Lord your God. Mahalin po natin ang ating Diyos. And of course, kailangan mahalin din natin yung mga taong nasa paligid natin. Love our neighbor. Okay? So, ayun po yung mga ilan lamang sa mga ginawa ni Lord sa atin. No, love moves in mysterious ways. And tayo po, no, na niligtas ng Panginoon, kailangan kumilos din tayo, no, para mahalin yung mga taong nasa paligid natin. Okay? So, I hope na marami po kayong natutunan and see you po, no? Sana po next Sunday nandito pa rin po kayo. So, kayo po ay yumuko at manalangin. Yes, Lord Heavenly Father, maraming salamat po dahil sa mga bagay na ginawa mo, Lord God, sa buhay ko, buhay nila, Panginoon. And I pray na patuloy mo po kaming samahan, Lord God. Patuloy mo po kaming gawing kamay at paa mo, Panginoon, para mahalin yung mga taong nasa paligid namin. Maraming salamat po, Lord, for everything you've done sa buhay namin, Lord God. Bless the works of our hands, Panginoon, and
Lord, sama mo po kami, Panginoon. Lagi. Maraming salamat po. At sa mga tao na stress, na de-depress, Panginoon, I pray na samahan mo po sila lagi, Panginoon. Lord, give them light, give them strength, and give them, Lord God, the love, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, bless them. Lord God, love them, Panginoon. Bless their families, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. God bless. So let's proceed to our tithes and offering. Sabi nga po sa Acts 20 verse 35 na it is more blessed to give than to receive. Just give everything to the Lord and marireceive niyo po kung ano po yung pagpapala na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon. So as we give to the Lord, may God bless us all and let us be a blessing to other people. Thank you so much for your time and see you next week. God bless everyone.